Ano daw ang pinagkaiba ng Singapore sa Pilipinas? Ano daw? Sa Singapore, mabilis ang train. Sa Pilipinas, mabilis ang chismis. Okay, what's up guys? Doc Bryle here. Handa ulit magbigay sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa cancer. Dahil isa ang ating research paper na natanggap para i-present dito sa 13th Asia Pacific Breast Cancer Summit dito sa Singapore. So, dahil Breast Cancer Summit ang ating pinuntahan, sa video na ito, i-share ko sa inyo ang iba't ibang uri ng breast cancer at bakit ito mahalaga. I-share ko din sa inyo ang aking experience dito sa international conference na ito at patungkol saan ba ang aking research paper at ano ang impact nito sa ating mga Pilipino. At subaybayan nyo hanggang huli dahil may i-share ako sa inyong trivia patungkol sa isang sikat na artista mula sa Amerika at ano ang kinalaman niya sa breast cancer. So, alam nyo ba na ang breast cancer ay may iba't ibang uri pala o subtype? Oo, tama ka. Hindi lahat ng cancer pare-pareho. Ang bawat isa ay may iba't ibang uri o properties na makatutulong sa aming mga doktor na magdesisyon kung ano ang uri ng gamot na pinakaangkop. Mayroong 4 na klase ng breast cancer. Una, luminal A, sunod ay luminal B, sunod ay ang HER2 positive, at ang huli ay ang triple negative breast cancer. Ano nga ba ito? May 3 bagay na importante nating malaman. Una, ang estrogen at progesterone. Ito ang mga hormone receptors. Kapag ang mga cancer cells ay positibo sa estrogen at progesterone, ito ay mga receptors, ibig sabihin, gumagamit sila ng estrogen at progesterone, mga hormones na matatagpuan sa ating katawan para magpatuloy sa paglaki. Sunod naman dito ay ang HER2 protein. Isa itong protein sa katawan na dinadaanan ng mga breast cancer cells. So, para itong kandado at susi. Yung kandado ay yung receptors at yung susi naman ay yung mga gamot para dito. Nakadepende ang gamot na ibibigay namin sa kung anong klaseng kandado na meron ka. Kung negative sa estrogen, progesterone at HER2 receptors, ito naman ay tinatawag na triple negative breast cancer. Ilan sa halimbawa ng hormonal treatment ay ang letrozole, anastrozole, tamoxifen at exemestane. Mga example naman ng anti-HER2 treatment ay ang trastuzumab, pertuzumab at lapatinib. Okay, punta naman tayo sa aking experience noong Asia Pacific Breast Cancer Summit. Ang papel na ito ay pinamagatang Genetic Insights into Breast Cancer from Variant of Unknown Significance to a Likely Pathogenic Variant. Ito ay isang case report patungkol sa isang 23-year-old Filipino patient na nagkaroon ng breast cancer sa maagang yugto. Dahil sa malakas na kasaysayan ng cancer sa kanyang pamilya,
isinagawa namin ang genetic testing na unang nagpakita ng variant of unknown significance sa BRCA1 gene. Ngunit dahil sa mataas na panganib ng kanyang kondisyon, isinagawa namin ang karagdagan RNA studies na nag-reclassify sa kanya bilang likely pathogenic variant na may malaking epekto sa kanyang cancer risk profile. Ipinapakita nito na mahalaga ang pagpupursige ng VUS reclassification lalo na sa mga underrepresented population tulad natin dahil maaari nitong mapabuti ang pagsusuri at mapigilan ang panganib ng cancer. Siyempre, nais kong magpasalamat sa Organizing Committee ng Asia Pacific Breast Cancer Summit dahil sa pagkakataon na naipakita ko ang ating research. Siyempre, salamat din sa aking mga mahal na consultants dahil sa pagtulong sa akin na pagbuo nitong research paper ko. Okay, ngayon nakabalik na tayo ng Pilipinas. Napakagandang karanasan po ang aking naranasan dahil sa pagsali dito sa Breast Cancer Summit sa Singapore. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng tapang at desisyon ng isang sikat na Hollywood actress na si Angelina Jolie. Alam nyo ba na si Angelina Jolie ay nagdesisyon na mag-undergo ng preventive double mastectomy noong 2013? Ibig sabihin nito, nagpatanggal siya ng parehong dibdib bilang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Bakit nga ba ginawa ito ni Angelina Jolie? Well, sa kanyang personal na kwento, si Angelina Jolie ay mayroong BRCA1 gene mutation, katulad ng ating ipresentang research sa Singapore. Ang BRCA1 ay isang gene na tumutulong sa pag-aayos ng mga cells sa katawan. Pero kapag may mutation ito, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer at ovarian cancer. Nagpa-genetic testing si Miss Angelina Jolie dahil ang kanyang ina ay maagang namatay sa ovarian cancer. Ayon sa mga eksperto, kung may BRCA1 gene mutation ka, meron kang 87% chance na magkaroon ng breast cancer at 44% chance naman na magkaroon ng ovarian cancer sa buong buhay mo. Sa Angelina Jolie mismo ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang article sa The New York Times noong May 2013. Sa kanyang pagsulat, sinabi niyang hindi siya natakot na magsalita tungkol sa kanyang desisyon dahil gusto niyang matulungan ang iba na hindi alam ang kanilang mga options pagdating sa kalusugan. Ginawa niya ito para sa kanyang asawa na si Brad Pitt at kanyang 2 anak para makasama niya ito hanggang sa pagtanda. Ang kwento ni Angelina Jolie ay isang inspirasyon. Pinakita niyang hindi lang ang mga sikat na tao ang may karapatan at kakayahan na magdesisyon para sa kanilang kalusugan. Lahat tayo ay may kakayahang magpatuloy at magbago basta't may tamang kaalaman at tapang. Kung kayo o isang mahal sa buhay ay may pinagdadaanan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Marami tayong mga medical institution at organisasyon na mapeding tumulong, katulad ng PCSO, DSWD, na handang magbigay ng suporta. Mahalaga na hindi tayo mag-isa sa laban na ito. Kung hindi mo pa napapanood ang tamang schedule ng breast cancer screening, ilalagay ko ang link sa description sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mga Cancer Warriors. Mag-comment na rin kayo sa baba kung may mga tanong kayo at mga karanasan na nais nyong ibahagi. Hanggang sa muli, kita-kita sa susunod na video.